So, hello guys, for today's video ay voice over muna ako ngayon guys. Mag-aaral akong mag voice over. Ayan. So, may oyster sauce. May sauce din yan. Hindi ko alam kung anong tawag yan sa English. Chow how paste. Yan. At hindi ko alam kung yun yung exactly pronunciation niya sauce na yan guys. Kasi hindi naman tayo magaling sa Chinese. Ayan. So, meron din siyang bean curd. 3 supot yan. Kasi hindi ko alam kung gaano kadami ang kanyang lulutuin. Kasi isang malaking palanggana. Ayan. Kasi yung preserved bean curd po yan ay maalat. Ayan guys. Ayan. So, sa tingin ko, mauubos naman siguro nilang lahat. Kasi hindi na yan sila nagkakanin. Puro ulam na lang. Oo guys, puro ulam lang sila kapag ganyang kadami ang kanilang kakainin. So ayan guys, may lotus root din po tayo dyan. 2 malalaki at saka radish. Isasama yan sa kanilang lulutuin. Aming lulutuin pala ng aking boss. Tsaka meron din palang lettuce doon. Hindi ko pa siya hinuhugasan kasi masisira. At saka mamayang gabi ko na rin yung islicein para hindi siya mangitim. Para pagdating nila galing China ay isasalang na niya para bukas is ready na. Ganun, para sa hapunan. So, mushroom din pala yan. Hindi ko lang alam kung anong klaseng mushroom yan. So, mushroom lang talaga siya. Charot. At saka, may mga meatballs. You know, fish ball pala yun. At saka, yung puti na yan ay yung skin ng baboy. Yan guys. At saka may bean curd stick. Binabad ko na sa tubig yan kaya lumambot siya. Matigas yun guys kapag hindi nababad. At meron din siyang bean curd, fried bean curd. Ayan. So puro bean curd tayo guys. Pero kapag naihalo yan sa kanyang lulutuin, ay masarap din kasi nga nalalagyan siya ng lasa. Ayan. Madami yan guys, isang tray. Hindi ko alam kung magkakasya yan lahat sa kanyang malaking kawali. Hindi siya kawali guys. Kumbaga palanggana talaga. Palanggana. pero doon lang talaga niya ginagamit yun. Hindi niya ginagamitan yun ng iba. Ayan. Hanggang sa lang siya, luto-luto lang siya ng ganun. Kasi kapag yung kawali, mahirap naman yun ilagay sa sa lamesa. Masyadong malaki. Kaya palanggana ang ginagamit guys. So ayan, siguro ang makakain ko lang dyan isa-isa. Kasi hindi naman ako makakakain kasi alam ko na yung lasa. Alam na namin ni Kulas ang lasa kasi kami yung magluluto. So ayan guys, yung buhok. Ibinababad yan ni Kulas sa tubig at nilalagyan niya ng mantika. Ayan, para matanggal daw yung mga dumi-dumi na nakakapit dyan sa black moss. Ano ba yan? Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Basta, parang bulbul siya. Parang buhok. Pero masarap naman siya guys. In fairness. So, ayan. At may mga hipon din pala tayo. Malalaking hipon guys. Ayan. Bilang na bilang din yung hipon na yan. Hindi ko alam kung kasama ako sa bilang. Kasi 12 peraso po yan. Ayan, 2 na. Pero normally, kasali naman ako guys sa kanilang bilang. Hindi bali ng kalahati ang mag-asawa. Basta ang kanilang kasambahay ay may isang buo. Hindi yan nila hinahati. Maliban na lang kung kami-kami lang ang andito na kumakain. Yun, hati-hati kami kasi syempre simpleng food lang yung aming niluluto. Tsaka ayoko rin kumain ng hipon na madami guys kasi nga alam nyo na, nakaka-high blood yan. So, minsan nga, hindi ko talaga kinakain. Tinatapon ko or kinakain ko din naman yung kalahati pero hindi lahat. Yan. Kasi natatakot talaga ako. Alam nyo na, nandito tayo sa ibang bansa. Kailangan natin pangalagaan ang ating kalusugan. Diba? Tama naman ako guys. Hindi lang naman siguro ako yung body conscious dito. So, hindi naman ako payat. Kaya natatakot akong kumain ng kumain. Kasi nga may lahi kami. Alam nyo na. Kaya tuwing kakain ako ng mga oily, meron akong green tea.
na iniinom. Para yung mga mantika ay bababa. Yan, mailalabas mo rin kaagad siya. So, ayan, may 12 pieces na hipon. Malalaki po yan talaga. So, kasama din yan sa kanyang lulutuin. Hindi ko alam kung anong klaseng luto yun. Basta yung sama-sama lahat. Ayan. Kasi ang pagbibili sila ng naluto ng ganun guys, na isang planggana, ay napakamahal. Ayan. So, mahal din naman itong kanyang gagawin kasi marami siyang ilalagay. Pero, at least, alam niyang malinis at alam na niya kung anong lasa. Ayan. Diba guys? At saka mayroon din siya tayong mushroom. Nabubulol ako, sorry. First time ko mag voice over or second time, hindi ko kasi hindi ako madalang lang ako mag voice over dahil naiilang ako. So ngayon, dalasan ko na siya. Ang mushroom ay 12 yung hipon. So ito ay 20. Sabi niya 20 eh. Ilalagay niya siguro ito sa sa pinaka-bottom niya. Sa ilalim ng planggana. Para hindi masunog. Siguro. Siya yung ako lang yung taga-handa. Ako lang yung taga-prepare. Siya yung taga-luto. So mamaya, babalat na ako ng kanyang gagamiting luya at saka bawang bago ako matulog. Kasi pag dumating yan sila ng hating gabi, gagawin niya. Ayan. Inaayos-ayos ko yung paglagay muna para kasi ilalagay ko nga sa ref para hindi sila masira. Kahit naman winter, kailangan pa rin ilagay sa ref. Kasi nga, syempre baka gapangan ng ipis kahit naman nilagyan ko siya ng cling wrap. Mas maganda pa rin na nasa ref para sigurado. Yan, siguradong hindi ka masisiraan ng lulutuin. Kasi napakamahal ang mga bilihin ngayon guys. Ayan, parang Pilipinas lang din. Ang palengke ngayon, napaka-busy, napakadaming tao, siksikan, ayan. Napakahirap sumiksik. Kasi nga, unahan, ganyan, yung mga bibilhin nila, binibili na nila yung mga kailangan nila ng ilang araw. Kasi magkuklose ang market. Sarado ang market sa Chinese New Year. Hindi naman lahat, pero nako, ang presyo nun ay doble na talaga. Ayan. So, ayan guys, meron din tayong litid. Yung litid ng baboy sa may paa. At saka meron ding belly. Pero hindi ako kumakain yan guys kasi napakataba. Kahit binibigyan niya ako, hindi ko siya kinakain. Kakagat lang ako. Oo, kakagat din ako. Pero hindi ko siya uubusin kasi ang taba niya, grabe. Hindi ko, kung siguro nung bata-bata pa ako, kakainin ko. Hindi pa naman ako ganun katanda. Pero syempre, kailangan alagaan yung sarili kasi nga, nandito tayo sa ibang bansa. Kailangan natin healthy. Ayan, para hindi tayo magkasakit. Kasi may pamilya tayo sa Pilipinas na umaasa at nag-aantay para sa ating pag-uwi. Na buhay na buhay. Ayan guys. So napakadami. Hindi ko alam kung paano magkakasyahin ni Nicolas yan sa isang planggana. So inaulit yung aking hipon. Pampahaba ng video. Dahil kulang yung video. Kaya nadoble. Ayan guys. At pagkatapos nga yan, pagkatapos kong ihanda lahat ng mga gagamitin bukas, bumaba ako guys, naglakad-lakad onte at bumili ng aking kakainin. Wala akong maisip na kaya nag-McDonald's na lang ako para hindi naman ako, nagdighay ako. Gutumin ng hating gabi mamaya. Ayan guys, kaya nag-video din muna ako. Tignan nyo ang kaganda ng mga dekorasyon nila. Pulang-pula, gold. Ayan, yan yung mga kadalasan nakikita dito ngayon. Red and gold color. Ayan. Ang ganda ng mga dekorasyon na yan. Kung malapit lang sa Pilipinas guys, bibili talaga ako at ipapadala. Kaya lang kasi kapag inilagay yan sa box, madideform siya. Papangit siya. So kung sana makakapag bakasyon mabibit-bit.
Kaya lang matagal pa yung bakasyon natin. Sa December ulit. So wala na yan sa December. Ayan guys. So yung mga naggagandahang mga bulaklak. Kung sa Pilipinas, naggagandahang mga lantern, mga pailaw, ganyan. Dito naman, mga fresh talaga na mga bulaklak. Naggagandahang bulaklak. Ayan. Sa lahat ng madaanan mo, lahat ng building, nandyan yung mga gold color, yellow, purple, ayan yung mga madalas na nakikita dito sa Hong Kong kapag kapanahunan ng kanilang bagong taon. Ayan, mga ganyan lang talaga yung pinaka lucky color nila. Yan na yun. Hindi sila nagpapalit ng kulay. Red at gold lang talaga. So kahit may sinasabing na lucky colors, sa kanila red at gold talaga. Kasi symbolize ng yung gold is kayamanan. At hindi ko alam yung red. Nagmamagaling kasi ang lola. So, ayan. Love na love ko talaga tong mga orchids na to. Kasi ang ganda ng mga bulaklak nila. Purple. Pero kanina, wala akong nakitang mga puti. Puro purple lang. Ayan guys. Oh, ang gaganda. Ang lulusog ng mga bulaklak nila. Pero ang presyo nila, Diyos ko po Lord, ang mahal-mahal. Kaya kapag nalaglag na lahat ng bulaklak nitong orchids dito ni amo ko, hindi ko siya itatapon. Itatago ko siya, kumbaga itatanim ko pa rin siya at iuwi ko sa Pilipinas next year. Thanks for watching. Bye-bye!